Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sa mga oras na ito mga kamaster, no, meron po tayo ditong aircon ang tatak ay higher. Yan, higher. Ito yung ano niya, yung kanyang takip. I-install po natin to mga kamaster, no. Pero bago ho yan, bago ho natin i-install, kumpletuhin po natin yung ating tutorial patungkol sa sensor value. Ano nga bang sensor value ng higher mga kamaster? Okay? So umpisahan po natin dito sa ating indoor unit mga kamaster. Okay? Siya po si by the way, siya po si Ustad Gaddafi. Ustad, yun oh. Yun. Yun oh. Ang linda. So, tingnan na natin mga kamaster, no? Kuhanan po muna natin yung ang kulay po ng air sensor ay kulay blue. Kulay blue ha, air sensor. Tingnan natin ha. Air sensor. So meron po tayo nakukuhang 15.8 kilo ohms mga kamaster. Okay, no? 15.8, 15.9 kilo ohms. Tama sabi mo. Ayan, ito. Ayan. Yan po yun ha. Okay, then nasusunod naman sa coil sensor. Ayan. Sa coil sensor naman, ito pa ay kulay itim. Ito po kulay itim. Yan, kulay itim. Yan po yung coil sensor mga kamaster. Kuhanan na natin. Nung nakaraan po kasi, nung tayo ay kumuha ng value, akala natin naka-play, daldal si Kamba siya ng daldal, hindi pala naka-play. Nakaw! Kaya nakuhanan lang natin yung indoor unit. Tingnan natin. Ilan? 7.5 kilo ohms mga kamaster. Ibig sabihin, ang ating coil sensor, nagre-range po siya ng 7 to 8 kilo ohms mga kamaster. Ulitin natin ha. Ito po ay coil sensor. Ito namang room temperature sensor, yan, air sensor, sa madaling sabi ay ilan? Nanginginig. Ilan? 15.8 kilo ohms mga kamaster. Magre-range po tayo ng 15 hanggang 16 sa ating room temperature. Sa ating na mga coil sensor ay dapat magre-range po tayo ng 7 to 8 kilo ohms mga kamaster. Ngayon ang isusunod po natin yung outdoor unit naman, value ng mga sensor. Okay. Okay, so kuha na po natin ng ng sensor value itong higher na 1.5 horsepower mga kamaster. Ang unahin po natin itong kulay itim. Ito po ay compressor discharge sensor. O, tingnan natin. So dapat may makukuha tayong nasa 300 yata to. Ganito. Yan. Ayun, tingnan natin. Nanginginig. Yan. So meron tayong nakukuhang 355.8 kilo ohms mga kamaster. Ang ano natin dito, ang value kasi ni higher, no, nagsisimula tayo sa 320, no. Kapag may nakuha kayong 320 hanggang 355, no, hanggang ano yan mga kamaster, no, hanggang 360. Ang range natin ay 320 hanggang 360 mga kamaster. Yan ha, paalala lang yan, no. Yun, 355 po ang ating nakukuhang value sa compressor discharge sensor. Paalala lang, ang ating taga-hawak ng sakit ay si Ustad Gaddafi. Yun know. Shout out sa mga taga Maranao, Oh, ano na kayo? Mahiyan si Ustad. Ito na. Yun na, oh. Pinaka matatag matibay. Yun. Alhamdulillah. Yan. So, ang susunod natin ay yung ating ambient sensor. Ito po ambient sensor. Yun. So sa ambient sensor, ang ating makukuha ay 7 to 8 kilo ohms lamang. Tingnan natin. Ayun, 7.2 kilo ohms. So ganun lamang ho kasimple mga kamaster, no. Kaya ho namin ito kinukuha para sa inyo yung mga value ng sensor ng iba't ibang aircon para pakita natin sa studio. Para ika nga malaman ng ating mga kababayan technician kung ano ang value ng mga sensor para magkaroon mo lang kayo ng reference na hindi na kayo basta-basta na nalilito. Ano ba ang sensor value ng ng higher na ito mga kamaster? Okay, so paalala doon sa ating compressor discharge sensor ay may makukuha tayong dapat 320 hanggang 360 kilo ohms mga kamaster. Doon naman sa ating ambient sensor dapat 7 to 8 kilo ohms mga kamaster. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.